Yesterday, we talked about HIV/AIDS. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang patungkol po sa more about this information. Let us all welcome our guest for today. We have Dr. Lyndon Lisoy, spokesperson ng DOH. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Diane. Good morning sa ating mga nanonood pa. Alright, Doc. Yesterday kasi we've discussed about HIV/AIDS at sinabi nila na third po ang Pilipinas sa pinakamaraming may kaso nito. Kamusta naman po ang malaria case sa ating bansa? Well, hindi ko alam kung sasabihin kung good news naman ito pagdating sa malaria na wala naman tayo sa mga nangungunang bansa na may problema ng malaria. In fact, ang programa ng gobyerno ngayon is ma-eliminate ang malaria. So, we're looking at a malaria-free Philippines na vinivision natin. Of course, for the benefit of our viewers, this malaria para mas maintindihan nilang mabuti. Ang malaria is isang vector-borne disease at pag sinabi kong vector, naisasalin ito sa pamamagitan ng kagat ng lamok. So, nahahawa tayo, hindi direkta sa isang taong may malaria, kundi kailangan ng kagat ng lamok para maisalin yung parasitiko, yung parasite na nagkakos ng malaria. So this is like dengue fever? Yes, parang dengue ito, but then they would have two different mosquitoes. Okay. Iba ang lamok ng dengue at iba din ang lamok ng Anopheles. Ng malaria. Pero when it comes to the effect dun sa tao, ano po ang mas grabe? Itong dengue fever or malaria? I would say, kung titignan, mas pangit nga epekto dapat ng malaria. But then the good thing about malaria naman kasi may mga gamot o may mga pildoras na pwedeng i-take ng pasyente para gumaling sa malaria. Unlike sa dengue naman, ang manifestations niya kasi parang trangkaso lang yan eh. So, ang nagiging problema nung parang binabaliwala, hindi nila alam dengue na, at pag nagpatingin, medyo late na rin. So, speaking of binabaliwala, alamin natin yung mga symptoms sa kailangan tandaan ng mga viewers natin ng malaria. Pag malaria, parang trangkaso, umpisa niyan eh, nilalagnat. Ang importante kasi sa malaria, yung history na nanggaling kasi isang lugar na mayroong mga malaria. Kasi kung hindi mo i-offer yung information sa doktor mo, baka hindi nila makonsider ang malaria. Yes. So kung sabihin mo, galing ako sa ganitong lugar at naisip ng doktor na maraming ganitong kaso sa lugar na ito. So isa-subject ka niya for testing and kung positive ka naman, may gamot na pwedeng ibigay sa'yo. So ang symptoms are fever, lagnat, pwedeng magkaroon ng chills. Tapos sobrang pagpapawis. Cyclical yan eh. Para rin ba siyang dengue na may spots ka or wala? Not necessarily. Even dengue naman kasi, not all dengue would have yung mga rashes na yan eh. Ang importante sa kanila, yung high index of suspicion na baka malaria ito or baka dengue. So, para rin ba siyang dengue fever, Doc? Kasi baka magkaroon ng misconception na yung parang may incubation period, nakagat ka ng ganito, pero after a week pa malalaman kung dengue or malaria. Ang dengue naman kasi, like, alam ba, nakagat ka ngayon, lumitaw na yung sintomas mo. As soon as lumitaw yan, may mga pwedeng test na pwedeng gawin sa'yo para makita. Ang malaria, ganun din yan. Pag lumitaw na rin sintomas, nilagnat ka, kukuha ka ng sample ng dugo, i-subject nila for microscopic exam, makikita nila yung mga parasites doon. So, Doc, after malaman natin yung symptoms, we wanna know yung ano bang prevention na nga maaari natin gawin. And of course, according to DOH, now is the best time to all the breeding sites of mosquitoes. Yes, pero ang magkaiba sila ng breeding sites din. Okay. Pagdating ng breeding sites ng malaria, ito yung mga sa streams. Mga malilinis na free-flowing na streams. Unlike dengue naman, sa mga clean and stagnant water ng mga containers na kung saan namamahay naman yung mga lamok. Kung titingnan natin, kung clean and stagnant water ang dengue, kaya siya mas common ngayon sa mga urban area, sa mga syudad. Wala naman malaria doon kasi wala namang stream na malilinis naman sa syudad. Kung kaya't mas nakikita naman natin ang malaria sa mga lugar na, sa mga bundok, sa mga malalayong lugar, saan sila nakikita talaga. From DOH, what are the series of activities that you do to disseminate the information about malaria? Well, a lot. Doon sa mga lugar na talagang gusto namin... Kasi di ba po ang dengue, yung mga may mosquito dance pa tayo nila, Sa malaria, talagang nakafocus kami kasi pili lang naman yung mga lugar na may malaria. So nakafocus doon ang mga information campaign natin doon. Making sure na meron ding available ng mga facilities. Kasi baka nagkasakit ka, wala ka naman mapupuntahan para ma-diagnose ka. Capable din yung mga doktor, yung mga health workers natin na makarecognize at makapag-diagnose ng malaria. At ang most important, available din ng gamot dapat. So lahat ito nandoon. Tapos
may mga lugar na mimigay tayo ng mga moskitero, yung mga mosquito nets, na meron impregnated ng mga insecticide para mamatay yung mga lamok. May mga lugar na talagang pagtuturo natin, sobra-sobra, nang sa gayon, alam ng mga tao ang gagawin nila pag nagkaroon sila ng sintomas. Doc, last na lang, no? Kasi nagka-dengue fever na ako. Gusto ko malaman, ang malaria ba para siyang dengue na may 4 strains? Ang malaria, meron silang 4 na klase ng parasites din. Iba-ibang klase ito. Well, unlike dengue naman, ang dengue kasi pag nagkaroon ka ng isa, Tatlo out na lang yun, yung pwede, tatlo na yes. lang. Ito, pwede ka Pwede over and over. bumalik ang Ay, sa malaria. nakakatakot naman pala ang malaria. Unlike dengue na talagang, kunyari natapos free ka na, kota ka na sa dengue. Sa malaria, hindi. Alright, so Doc, ang dami namin natutunan ngayong umaga, but before we end, do you have any safety reminders for viewers, lalo na tag-init, yung mga bata, summer, gusto sa labas, naglalaro, ano pong mga pwede nating advice sa We kanila? wanted our kababayans to enjoy their summer. Kung kaya't ang importante dito is sa pag-aalaga sa sarili. At dahil sa sobrang init ng panahon, ang gusto natin mangyari ay may dala po silang sapat na tubig o inumin sa sarili nila. Nang sa gayon, pag nakaramdam ng pagkauhaw, at a distance lang or yung kaya nilang abutin, pwede na nilang maiwasan yung uhaw na yon. Kasi may pag-uugali tayo ng binabaliwala natin pag nauhaw, sabi natin mamaya na. So most important is hydration. Para na-meet na medyo komportable tayo ngayon para hindi Kasi mainitan. sabi nga ng DOH, medical emergency ang heat stroke. Exactly. Kung hindi madedetect kaagad yan, pwede ikasawi ng pasyente. So, yun naman dapat na importanteng sinusunod natin. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Dr. Lyndon Lisoy, spokesperson ng DOH. Thank you so much, Thank sir. you.